Pag manalo si Kadudoy, hindi ho si Kadudoy ang panalo dito. Ang sambayan ng Pilipino ang panalo. Ang mga mahirap nating na mga kababayan yung nagugutom at walang hustisya na mga mahirap na mga kababayan natin ang panalo. 66 ang aplikante na naglalaban ngayon pagka-senador. Muli na naman tayong makakarinig ng mga pangako, plataforma at naka-LSS na mga jingle mula sa kanila. Marami sa kanila ang mula sa kilalang pamilya. Ngunit, sapat ba ang kanilang pangalan para maihalal bilang senador? Ano nga ba ang kanilang tunay na hangarin para sa bansa? Ngayong darating na eleksyon, ikaw ay may kapangyarihang pumili ng 12 senador. 12 na magiging boses mo sa Senado. Kaya mahalagang kilalanin natin sila, ang kanilang mga plano, adhikain at kakayahang manindigan para sa sambayan ng Pilipino. Kaya dito sa Biyahe ni Kin, ating kilalanin ang mga tumatakbong senador ngayong 2025. Sino-sino sila? Ano ang kanilang mga plataforma? Tara, ating kilalanin at kilatisin. Magandang umaga mga kabiyahe. Welcome sa another episode ng Kanino ang Boto Mo? The Senatorial Candidate Interview, kung saan ating kikilalanin at kikilatisin lahat ng mga tumatakbong senador. Para sa ating second episode, kasama natin ang isang environmental advocate, community leader, at tagapagtanggol ng ating mangingisda. Yan ay walang iba kundi si Roberto Kadodoy Balon. Magandang umaga sir at salamat po sa pag-accept nitong ating online interview. Maraming salamat din po kabiyaheng Ken, no? Pareho tayo ng biyahe pala, no? Kasi itong programa ni Roberto Kadodoy Balyon ay isa ding itong biyahe. So tamang-tama, Sir Ken, ay biyahe ni Ken. Samahan niyo si Kadodoy magkasama si Ken at si Kadodoy sa biyaheng ito. Ato nga pala, magandang araw sa ating mga nanonood, no, mga followers ni sa biyahe ni Ken, no, at sa ating mga supporters, siyempre sa ating mga kababayan lahat diyan, na ating mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo, kasama na din yung ating mga kababaihan, kabataan, mga PWDs, mga senior citizen at iba pang mga sinasabi natin mga nasa marginalized sector o nasa sa laylayan. Okay po. For our first question, sino po ba si Kadodoy or sino po ba si Roberto Balon at ano po yung nagtulak sa atin para tumakbo bilang isang senador? Si Roberto Kadodoy Balyon, sabi nga ng introduction ni Sir Ken, ay isang anak mangingisda, isang mangingisda. Siyempre, mayroon din tayong mga grupong mga magsasaka dahil tayo ay isa ring magsasaka dahil ang mangingisda po ay kasama din sa tinatawag natin mga farmers. Si Kadudoy ay Talaba farmers, Lapu-Lapu farmers, crab farmers, at higit sa lahat mangrove farmers o mangrove planters. Kaya kung makikita niyo sa Facebook ko ay ang aking tagline o ang aking profession ay nakalagay doon, uh, ano siya, fisher folk farmers, no? Fisher folk farmers ang si Kadudoy. Yan po. At para dagdag na kaalaman, si Kadudoy ay unang nakilala dahil ako ay nagawaran ng maliban sa mga multinational award na iginawad sa atin mula sa Department of Agriculture, sa sa BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, no, Central Office, mga no, mga foundations at iba pang mga sinasabi nating mga nagbibigay ng mga karangalan sa natatanging mga Pilipino na nag
gumagawa ng kabutihan para sa ating bansa at para sa kabubuti ng ating mga mamamayan kasama ang ating kapaligiran. So maliban doon ay mas lalo nakilala si Kadodoy ay dahil noong 2021 ginawaran po tayo ng hindi natin inaasahan at hindi ina-expect na Ramon Magsaysay Award, no? From the Ramon Magsaysay Award Foundation noong 2021, the only Filipino and the only fisherman who are given this opportunity na makatanggap tayo ng ganong pagkilala at malaking karangalan yan sa atin, no, bilang mangingisda. Ang nagtulak sa akin, sila po ay yung ating mga sektor. Sabi nga natin, ang isa sa, kasi sinabi ko kanina, ako ay napakarami kong hinahawakan na organization at siyempre, nung nakita ng ating mga, ito balik, para makuha nyo ang idea kung bakit si Kadodoy ay tumatakbong senador. Taon-taon kasi or every 3 years or every 6 years may tinatawag tayong manghalal tayo ng ating mga local government leaders, no, mayor, governor, congressman, kasama ang mga senador. At doon sinasabi nila magpapili daw sila at dapat natin silang iboto dahil sila yung tutulong sa ating mga mahirap na sektor. At ano ba ang mga mahirap na sektor sa ating bansa? Ito na yung magsasaka, mangingisda, kasama ang mga katutubo. At ito ngayong sinisira nating kalikasan. O, 'di ba? To sabi ng mga kandidatong ito, iboto nyo sila kasi pag nanalo sila, so gagawin nila yung mga ayusin nila 'yon. Pero ngayon experience namin kami sa mga kooperatiba, sa mga asosasyon ng mga mahirap na community, hanggang ngayon ganun pa rin. So walang nangyayari, no? Kaya ito yung nagtulak sa aming sektor mula sa pakisama, mula sa kakampi, mula sa mga kooperatiba, mula sa aming hanay ng mga mangisda, magsasaka, katutubo, na panahon na magpatakbo tayo ng ating sariling galing sa ating hanay, sa ating leader na sa tingin natin at sigurado na galing sa atin na hindi lang nag nangangako, kung hindi ginagawa na at napatunayan na at ito'y atin, no? Atin ito, kaya ang tawag nila sa atin pala, sa akin palagi, Kadodoy, kaya yung atin ito, Kampiyon West Philippines, atin ang Kinsi, atin ang West Philippines, si Kadodoy atin ito. Siyempre siguro po naiisip nila sino ba yung best na magiging nila boses nila doon, kundi from someone na alam na talaga at ginagawa na talaga kung ano man yung ginagawa ng mga mangingisda at magsasaka. So kung sakasakali Yes, po, opo, kung sakasakali po na kayo ay palarin bilang isang senador, manalo bilang isang senador, ano po ang 3 batas ang iyong uunahin or tututukan? Itong programang ito, itong 3 programa na ito, sabi, tama yung tanong mo, anong specific or unang 3 batas o programa na ating isulong pag tayo na halal. Ito yung sinasabi ko na kinilala na ng Ramon Magsaysay, ng ASEAN at ng Global, itong 3 E's, no? Kung sa United Nations pa, ito'y 3 P's. Ano yun? People, planet, profit. Sa atin naman, noon pag ginagawa natin ito bilang si Kadodoy, doon nag-start ito sa kabasalan sa aming association na KGMC, Kapulungan sa Gagmay Mga Isda at sa Conception, bakit tayo nakilala. Ito yung 3 E's. At ano itong 3 E's na ito? Ito yung unang E ay environment, restoration, rehabilitation, protection, development, and management. So anong ibig sabihin nito? Yung nasisira nating kapaligiran, kailangan nating ayusin, no? Yung mga nawala nating mangroves, magtanim tayo ulit at pangalagaan, yung mga seagrasses natin, yung mga corals. At anong ibig sabihin nun? Ngayon yan ay sirang-sira na at hindi masyadong napangalagaan ng ating pamalaan na siya yung pangitlugan, tirahan o ng ating mga halamang dagat, na kung maraming halamang dagat dahil marami itong mga ecosystem na ito, itong environment na ito na sinasabi natin, so maraming isda, so maraming kabuhayan yung ating mga mangingisda, no? Yun ang kailangan ko sa dagat. Tapos pag malakas ang mga hangin at bagyo, itong mga mangroves na ito ay nagiging panangga natin, no, sa ating mga coastal communities. Yun po ang isang yung ina yan doon sa coastal. Pag dito naman sa bundok, kasi simula tayo sa coastal, tapos dito naman sa ating mga lowland areas, itong ating mga sakahan, so ating ding i-develop, no, yung ating mga magsasaka, kulang sila sa subsidiya, no, ng kanilang mga sakahan. Dapat yung mga ilog natin, mga irigasyon na para magkaroon sila ng magandang serbisyo para sa kanilang sakahan. So nasisira yung ating mga ilog kasi bakit? Minimina, kinakwari. So yun ang sa environment, no.
So tapos sa bundok naman, yon, wala na tayong tubig na malinis na tubig, no, na dati ano yan, malakas. Kasi nasisira yung ating bundok, no, minimina, yung mga illegal mining, yung mga punong kahoy natin doon dahil sa mining, pinuputol at maliban pa doon may mga nandun pa rin yung mga illegal loggings na yan na sinisira yung ating mga watershed. Kaya nagkaroon ng mga landslide, no, mga erosion. Pangalawa, itong ating economic, no, kailangan natin din mabuhay, no, kumain, paaralin niya ating mga anak, no, magkaroon ng magandang bahay, ng masarap na pagkain. So, magagawa lang natin 'yan kung resourceful or abundance yung ating paligid at magkaroon tayo ng sustainable na livelihood at hindi lang basta livelihood kundi yung mga pagninegosyo, no. Sabi ko kanina, hindi lang tayo umaasa na sa panghuli ng isda, dapat magkaroon tayo ng mga negosyo, turuan natin yung ating community na mula sa hinuhuli nilang isda o inaaning mga commodities sa agricultural. So magawin nating negosyo sa mga value adding or maganda ang pagninegosyo, no, ang quality, ang volume na gagawin natin, pero paano natin yan mapalakas through economic ay dapat malakas din yung ating mga kooperatiba at asosasyon na humahawak ng mga business na yan. So yan, which is hindi masyado pinapansin ng ating gobyerno, yung development of mga cooperatives, no, mga association na gumagawa ng pagninegosyo, nagpo-produce ng ating pagkain at nagbibigay ng mga trabaho. Yun po ang tinasabi nating economic inclusive growth, no. Yung pangalawa. Ang pangatlo, ito yung watak-watak na mga ahensya ng gobyerno at watak-watak na programa ng ating pamahalaan at watak-watak din na ideya ng ating mga local government unit at siyempre tayo din mga tao, yung tinatawag na enhanced partnership, di ba? So dapat palakasin natin yung ating ugnayan mula sa community, mula sa local hanggang national, kasama itong ating mga local government unit, kasama itong ating mga non-government organization, kasama itong ating mga nasa research, nasa academic o mga eskwelahan na sila yung nasa research na dapat ang ginagawa natin ay naka-scientific base, no, at may mga pag-aaral at kasama doon i-capacitate natin yung ating skills ng ating mga community, tapos i-capacitate din ang kaalaman ng ating mga nasa gobyerno, although nag-aaral na yan sila pero mas iba pa rin na naintindihan nila yung mga indigenous knowledge na yon, yung mga experience ng community. Pero ngayon, hindi masyadong ganun siya ka-harmonize. So, kaya ang pangatlong programa natin, palakasin natin yung ating programa, may batas na dapat enhance partnership in all levels of the national government, local government, kasama yung ating mga CSOs. Mayroon na ngayon na batas yan na inuutasan sila, pero hindi ho pinupunduhan ng gobyerno. Anong ibig sabihin? Hindi ho siniseryoso, walang nagtumututok doon, walang nagre-review, at pag walang nagre-review ng batas, so luma ng mga batas na yan, so dapat baguhin, na naayon ngayon sa anong mayroon tayong ngayon, yung kasalukuyang sosyalidad, kasalukuyang nangyayari. Dapat naayon ng mga batas. Yun tatlo yung gagawin nating mga programa sa magitan ng batas kasamang kabiyahing kin. Yan. Mataas pero yun talaga. Maganda naman talaga na yung mga batas na yon ay manggagaling from someone na naka-experience na talaga at naging boses na, hindi lang at least ngayon hindi lang sa dagat, sa bukid, kundi someone na dapat from Senado para at least louder voice ang mangyayari po. Correct, kabiyahing kid, correct. So para sa ating pangatlong tanong, bali paano nyo po balak tugunan ang tumataas na halaga ng bilihin at mababang sahod sa Pilipinas? Ayon. Noon pa yan, kaya nga sabi natin kanina, ako bilang bisa sa ating experience, yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain ay hindi yan sana nagiging hindi yan sana maramdaman kung sana nakasabay din yung pagtaas ng ating sahod, 'di ba? Halimbawa, ang bigas ngayon ay 50, 60 pesos per kilo. Hindi yan maramdaman kung ang sahod sana ng ating ding mga trabahante o yung presyo ng ating mga palay na mga magsasaka at mga mangingisda tumataas din. So, ibig sabihin nakasunod. Ang problema ngayon yun nga, tumataas yung ating mga bilihin, no? Pero hindi tumataas yung ating mga sahod o mga presyo ng ating produkto. Yun, doon tayo may problema. So, paano ito masolusyonan? Ang sabi ko kanina, ang solusyon doon, gagawa tayo ng
aralin natin ang batas at i-review natin ang batas ng yung labor code na yon, no, yung labor code ng ating batas sa ating labor code. Tapos itong mga para bumaba ang presyo talaga, lalo na sa mga pagkain at commodities. Kasi ang nangyayari ngayon, kung titingnan mo, ito ay about supply and demand, no? Anong ibig sabihin nito? Pag mataas ang demand tapos mababa ang supply, may kamahalan talaga yan. Yun ang nangyayari sa isang regular business. Anong ibig kong sabihin kung bakit ganon? Halimbawa, mataas ngayon ang pangangailangan natin sa pagkain pero konti lang yung ating napoproduce. O ano ang ginagawa ng gobyerno para hulipan or madagdagan yung ating kakulangan sa halimbawa sa pagkain para hindi daw siya tumaas ang presyo, bumaba siya kasi kulang nga eh. So nag-i-import. Pero ngayon, kahit may imported na tayo ng mga commodities, mahal pa rin, di ba? Naramdaman ninyo? Mahal pa rin. Kaya ang gagawin nating batas doon, sinabi natin kanina, ay hikayatin natin yung ating mga magsasaka, mga mangingisda, na palakasin talaga yung ugnayan ng gobyerno at itong palakasin itong mga producers, cooperative natin, producers association, para dumami ang supply, para bumaba ang presyo, no? At pangalawa, yung sabi ko kanina, amindahan na natin yung batas ng labor code natin kasi luma na yan, kailangan nakasabay talaga. At ang gawin nating batas na ngayon ay nandoon na pero hindi pa masulong-sulong, yung tinatawag na Modernizations Act, no? Ibig sabihin, ang mga modernization na ito sa pag-produce ng mga trabaho at ng ating mga sakahan, agri-fishery, forestry products, dapat modernize na tayo lahat. Pero tingnan mo ngayon, ha? Tingnan mo nakikita natin sa mga fishbook, sa mga television. Ang ibang bansa, modernized na sila, mula sa harvester, sa planter, modernized na sila hanggang sa kanilang mga facilities sa post-harvest, doon sa mga storage nila. Tayo, nasaan tayo? Wala. Yun ang kulang kasi sa atin. Modernized bill, no? Modernization Act, reviewin natin kasi napapanahon na hindi siya may iskatuparan kasi hindi siya akma sa panahon yan. Tapos, dahil hindi siya akma, so ang mga pondo hindi tatama at hindi tatama ang mga programa, hindi tatama ang implementation, hindi tatama sa pangangailangan. Yun ang gawin nating batas. Okay. For our next question po, bali anong mga polisiya ang iyong isusulong upang mapabuti ang edukasyon at serbisyong pangkalusugan dito sa Pilipinas? Ayun. Unahin ko muna yung sa mapabuti ang serbisyo ng ating edukasyon. Paano ngayon mas mapapabuti ang serbisyo ng ating edukasyon? Kahit gaano kagaling ng mga teachers, kahit sahura natin yan ng mataas ang ating mga teachers, hindi kakayanin ng mga teachers magturo na sa isang paaralan umaabot ng 60 hanggang 100 na kabataan, no? Ano ba ang kulang doon? Kulang tayo ng mga classrooms. 'Yon. Dahil dumadami taon-taon din ang ating mga mag-aaral, kinukulang tayo ng mga teachers. Ngayon, marami tayong mga graduates na mga teachers, hindi masyadong makapagtrabaho ng maayos dahil walang classroom, walang mapaglagyan, tapos mababa ang sinasahod nila sa ating mga teachers. Ang gagawin natin mga teachers, mag-abroad na lang or mag-domestic helper, di ba? So yun ay susulong natin. Although ayon sa ating batas, no, ang pinakamataas na budget tuwing taon ay dapat una talaga ang education, no. Tapos pangalawa anong pangangailangan. Ngayon sa ating budget kasi ang pinakauna nandoon na education, pero binawasan pa rin yan, binawasan. Tapos dapat kasama doon ay yung ang mga senador at congressman natin, ang pinakamalaking paidor or binudget nila sa 6.32 trillion budget na yon ay yung public works. Tapos pinangatlo nila yung defense, no? Tapos pang-apat yung social services, yung DSWD, at panglima yung agriculture. Pero sa pagtansya natin, mababa pa rin yan kahit nangunguna yung budget ng education, pero mababa pa rin yan dahil marami nga yung classroom na dapat nating itayo at dapat mag-hire tayo ng mas maraming teachers, at pangatlo, taasan ang sahod ng mga teachers, kasama ang ibigyan sila ng mga kumpletong equipment tulad ng mga laptop, ng mga gadgets, kasi makabago na ngayon lahat. Sa pangalawang tanong, yung naman yung health, no? Kalusugan. Kalusugan, yung health issue.
ang batas na nakikita ko na loophole dito o kulang, puro ang tinitingnan yung national services. National services ang 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 batas kaagad. Hindi pinag-aralan na ang batas sana unang tatama doon pa lang sa mga barangay. Halimbawa, sa barangay ngayon, ang pinaka-basic services, dapat nandun siya nakapokus muna para hindi lalala yung sitwasyon ng kalusugan. Di ba sa barangay may tinatawag tayo na yung sa health ay yun, BNS. Anong ibig sabihin ng BNS? Barangay Nutrition Scholar. So ano ang trabaho nila? Sinisiguro ng mga volunteers na ito, yung mga barangay nutrition scholar, na minumonitor nila na malusog ba ang ating mga wala bang ang ating mga kababayan o community sa barangay, wala bang deficiency sa nutrition. Trabaho nila 'yan. Pangalawa, mayroon tayo diyan na tinatawag na barangay health worker or BHW. Di ba? So nandun. Pero alam nyo ba, mga volunteers diyan, magkano lang sahod diyan? So magtatrabaho ba yan ng maayos? So hindi. Yun ang basic services doon sa barangay. Anong ibig kong sabihin? Alam ninyo, ang kalusugan nagmumula sa kung wala kang magandang pagkain o wala kang nutritious food. Ngayon, sinisiguro natin yung kalusugan kuno sa barangay dahil may BHW, at sinisiguro natin na hindi malnourished yung ating mga kabataan o mga nanay sa barangay kuno, kasi dapat malusog. Pero ang lahat ng yan nanggagaling sa kung wala kang food security. Kung wala kang sustainable food sa barangay mismo na nabibigay sa inyong mga constituent, ay bakit wala tayong tinatawag na food security, barangay food security workers? Di ba? So yun ang kulang eh. So pag ako nanalo, ibabatas ko yan, dapat kumplituhin yan at magiging regular yan. Kung magkano sinasahod ng mga kagawad na yan, dapat ganon din ang sinasahod ng ating BNS, BHW at yung ating food security workers. Kasi magkaugnay yung tatlo na yan. At kasama pa doon yung climate yung climate action workers, no? Dapat kasi may climate change na kayo, dapat sa barangay, doon pa lang sa barangay pinapangangaralan na ang mga tao ano ang dulot ng barangay ng climate change. Ito basic na basic 'yan. So dapat sa barangay nandoon yan para hindi lalala. So wala na masyadong trabaho ang national, kundi punduhan yan na punduhan. Doon pa lang sa barangay na namomonitor na sino yung nagkakasakit, namomonitor na ano nangyayari sa barangay. Kasi may mga workers tayo doon pa lang sa ground. Walang batas eh. Kapag ako nanalo, ibatas ko yan. No? Barangay strengthening on public health services. Yon. Okay. Bali sa next question natin, ka Dodoy, hindi siya nasama doon sa list of questions ko, pero just in case baka pwede mong sagutin, pwede mong hindi sagutin kasi majority po ng subscribers ko ay mga senior citizens. Bali ngayon po, currently nakabingbing sa Senado ang proposal na universal social pension na magbibigay ng pension sa lahat ng mga senior citizen, mayaman man o mahirap. Ngayon po, kung ikaw ay papalarin na maging senador, ano po yung magiging stand mo dito? Yung, di ba may batas tayo ngayon na sinusulong nila yung 11.1005 ata yan, no? Yung universal senior citizen social pension, no? Yung batas na yan maganda kasi yun, across the board na yan. So walang pinipili, mahirap man or may existing pension. Tama naman yan kasi bakit natin pipiliin na parang akap at tupad lang na pinipili lang yung bibigyan? Alam mo, yung ating mga senior citizen, mula pa nung nagtatrabaho sila, mula pa nung kabataan nila, nagbabayad din sila ng mga taxes sa gobyerno. So since taxes natin lahat yan, ay bakit mo pipiliin yung bibigyan yung mga senior citizen? Yun na lang natitira nila na mag-api-api sa buhay na mapaparating ng gobyerno na yung ating mga senior citizen, yung utang na loob or mahal natin sila, ngayon pipiliin mo pa. So dapat tama, universal yan. At ako isusulong ko yung batas na yan. At hindi lang yan, 'di ba, social pension, yung pagdating mo ng 60 ay yun ang mga mandatory, tapos may batas pa ngayon na pag 100 years old ka na tapos bumaba doon sa 80, makatanggap ka na ng centenarian. Yun. Centenarian po. Ang
ang kulang pa diyan na nakikita ko na susugan niya na batas para sa senior citizen. Hindi lang pensyon, no? Dapat pati yung mga gamot nila dapat doon sa barangay, sabi ko may barangay senior citizen botika tayo para hindi na senior citizen na nga yung tao tapos yung pensyon nila kulang na nga dahil kung saan pa bibili ng mga gamot. Dapat doon sa barangay nandoon yan yung sinasabi ko kanina doon sa ating barangay health workers. Dapat doon yan sila palakasin yung ating butika ng barangay. Ngayon ang butika ng barangay kasi discretion lang yan ng munisipyo, hindi pa yan hindi pa yan batas. Kailangan may batas yan across the Philippines ang butika ng barangay na pinamunuan ng Department of Health. So for our seventh question, maraming Pilipino ang nawawala ng tiwala sa mga politiko dahil sa katiwalian. Paano niyo po matitiyak ang transparency sa inyong pamumuno? Ano ba ngayon ang katiwalian na sinasabi, tinatanong ng ating mga kababayan? Una siguro itong hindi maayos na paggamit ng ating pundo, no, ng ating gobyerno. Kasi hindi sila minamanduhan na ang sinasabi nila bago ka bilang ikaw ay public servant o public employee, no, o tayo ay pagdas gobyerno kan tawag doon ay public employees, no, or public servant na ang sinasabi doon dapat transparent yung ano mo kung politician ka, yung tinatawag na SALN, no, ideklara mo yung inyong state of asset and liabilities na bago ka nagiging public servant, gaano ka ba kayaman o gaano ka kahirap. Pero ngayon, ang iba hindi sumusunod tapos wala ding napaparusahan, 'di ba? Ang iba din ay impeach dahil siguro medyo kilala, yung iba dahil hindi lang kilala, malakas tulad ng dati nating presidente hindi nag-file ng SALN, wala ding nangyari, no? At ito ngayon, yon. At pangalawa, yung nakaupo na mga dapat yung mga budget or pundo ng gobyerno na nasa gobyerno, dapat may tinatawag tayong yung free auditing or free for everyone na kasi uso na ngayon ng internet, uso na yung tinatawag natin na ngayon na mga online transaction. So dapat nakaano na yan ang tawag naka-database. Halimbawa si Kadodoy manalong senator. So kahit yung kahuli-hulihang sinasahod ni Kadodoy, dapat pag inopen niya ng mga tao at tingnan nga natin magkano ang sinasahod ni Kadodoy buwan-buwan at magkano pundo binibigay sa kanya at saan niya nilalagay. Dapat transparent yun. Ay yung tinatawag natin FOI bill, no? Freedom of Information. Yes, oo. Palakasin natin yan. Pangalawa, yung may yung mga confidential fund na yan, doon nagsisimula ngayon yung bangayan dahil hindi maayos na paggamit ng confidential fund, hindi maayos na pagdeklara saan napunta. So kung ako manalo, gawa ako ng bill na dapat tanggalin na yung mga confidential fund na yan para imbes yung mga confidential na yan, ilang bilyon-bilyon sana, gamitin yan, ibigay na pagpatayo natin ng paaralan, okay, pangdadag sa ating mga teachers, sa ating mga pangdagdag doon kapital sa ating maliliit na negosyo, mga kooperatiba, o kaya pangdagdag doon sa scholarship ng ating mga mag-aaral, yung confidential fund na yan, no? Kasi ginagamit lang yung corruption. Pag ako nanalo, magpasa ako ng batas na stop confidential fund all levels of the government services and offices and employees. Yeah, yon. Opo. Ngayon kasi parang inaano nila yung confidential funds po. For example, Yes. sa yung presidente natin para sa national security. Parang doon nila Nilalagay. Opo. Ay mayroon na tayong tinatawag na intelligence fund. Sapat na yon. Kung kulang yon na budget para sa intelligence fund, di doon natin dagdagan. Pero intelligence fund pa rin. Hindi yung dahil kulang yung intelligence fund, hindi kakasya, kailangan nyo ako ng confidential fund para tulungan. Ay naka-insulto naman yan sa ating EEP at sa ating mga yung ating nasa armed forces at mga kapulisan at mga sino yung mga intelligence group natin. Okay. Actually, pang next question ko na po dapat yun, nasagot nyo na. So mag-proceed na lang po tayo sa next question. Ito po perfect po sa inyo itong tanong na to. Ano po ang iyong mungkahi sa tamang paghawak ng ating gobyerno sa usapin ng West Philippine Sea? Ayun. Kaya nga sabi ko kanina sa aking introduction, no, kabiyahing Kin,
Si Kadudoy ay isa ngayon sa mga nagtataguyod ng West Philippine Sea, atin ito. Kasama itong 15 kilometers municipal waters natin, atin ito. Kaya si Kadudoy, tinatawag din nila si Kadudoy atin ito kasi ito yung kakaisa-isang leader mangingisda, no? Kasama ng mga ating leader mangingisda, pero kaisa-isang leader mangingisda na tumatakbo ngayong senador na isa ito sa dala-dala kong plataforma na talagang i-giit natin yung ating pag-aari na binibigay ng United Nations Law of the Sea, no? Nung Hague ruling nung 2016 na tayo nanalo na itong sinasabi ngayon ng China na kiniklaim nila na 9 dash line sa kanila daw kasama na yung ating West Philippines ngayon 10 dash line na, das-das na lang sila ng das-das, no? Hindi nila nirespeto yung ruling na yan. So ngayon, bilang senador pag manalo tayo, although may batas na yon na kinikilala na sa atin talaga yan, pero palakasin natin, magkaroon tayo ng isa pang batas na para mas lalong kilalanin ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas talaga at magtalaga tayo doon ng mga kapuluan doon ay pangalanan natin na pangalan ng mga ating mga bayani. Halimbawa, itong island ay Biyahing Kin Island. Oh, 'yon. Oh, 'yon. Itong Scarborough Shoal, pangalan nating Kadudoy Island. Oh, mga example mga ganon, no. Para sa ating last question. Bali ngayon po, tumingin po kayo sa camera. Ngayon, nanonood sa inyo ang isang mga botante na maghahalal sa inyo bilang senador ngayong darating na eleksyon. Ngayon po, sagutin nyo ang tanong na bakit ikaw ang dapat nilang iboto bilang senador? Bakit si Kadodoy? Bakit dapat yung iboto si Kadudoy? Pero minsan binabaliktad ko yung tanong. Bakit si Kadudoy ang inyong isinulong at napili, no? So tama, ganito. Kaya si Kadudoy dapat nating iboto dahil ang pinaglalaban at gustong busisan at i-representa ni Kadudoy doon sa Senado, yung sinabi natin kanina sa mga tanong na nakulang tayo sa pansin, yung mga programa hindi tumatama sa ating mga mahirap, mga nagugutom at nawalang mga karapatan at ginagawang mga tawag na walang mga paninindigan, walang mga dignidad na mga mahirap na mga kababayan natin. At sino ito? Balikan ko ulit. Ito yung mga magsasaka natin, ito yung mga mangingisda natin, ito yung mga katutubo natin, ito yung mga senior citizens natin, ito yung mga PWDs natin, mga kabataan, mga kababaihan na kulang sa representasyon ng kanilang mga boses doon sa mga mababata. Sana may mga batas na magpapalakas sa kanila kasi ito yung bumubuhay sa ating lipunan, ito yung bumubuhay sa Pilipinas, tayong mga Pilipino. Pero ngayon, bakit naghihirap tayo? Tayo na, ang mga farmers, sila yung nagbibigay pagkain, yung mga mangingisda, katutubo, napakaganda ng kanilang kultura na kinikilala ng buong mundo. Kaya marami tayong bumibisita dito at palagi ang pinapangalandakan natin yung ating mga cultural show, no? So ngayon, ito din yun ngayon ang naghihirap dahil na walang boses, walang mga senador o walang mga mambabatas na tumututok doon paano palakasin at bigyan ng priority ang mga ito dahil mga mahirap, sabi nga nila. Kaya daw tayo may gobyerno, kaya may programa para sino yung mga walang boses, sino yung mga nahihirapan at sino yung mga nawala ng karapatan at kulang sa pansin, dapat tutukan ng gobyerno. Pero ano nangyayari ngayon? Kasi yung mga binubuto natin noon pa ay mga trapo, mga dinastiya. At ngayon, sa tingin ninyo, kung maganda ba ang pinipili natin yon, bakit maghihirap ba tayo ng ganito? Magugutom ba ang ating mga magsasaka? Maghihirap ba ang ating mga mangingisda? Aagawan ba ng mga lupain at mga lupaing ninuno nila yung ating mga katutubo sa mga kabundukan at mga kapuluan tulad ngayon ng mga narinig natin at na-experience natin? Yon ang dadalhin po ni Kadudoy kung bakit kailangan ninyo uboto. Hindi si Kadudoy, pag manalo si Kadudoy, hindi ho si Kadudoy ang panalo dito. Ang sambayan ng Pilipino ang panalo. Ang mga mahirap nating mga kababayan, yung nagugutom at walang hustisya na mga mahirap na mga kababayan natin ang panalo. Pag si Kadudoy ay inyong mailuklok sa Senado. Yun po, kung kaya dapat ipanalo natin yung ating laban sa katauhan ni Senador Kadudoy sa Senado. Maraming salamat po. Sige po.
Bali, maraming salamat ka Dodoy sa iyong time at for saying yes to this interview.